Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa United States-backed Syrian Democratic Forces o SDF, ang ginawang airstrike ng Turkish force noong Miyerkules sa northern at eastern part ng Syria ay kumitil sa 12 mga sibilyan kabilang ang 2 bata habang nasa 25 naman ang sugatan. Ang SDF sa pamumuno ng Kurdish People's Protection Units o YPG ay kasangga ng bansang Estados Unidos sa isang koalisyon laban sa mga ISIS. Malaking bahagi ng Syria ang kontrolado ng organisasyon na ito kabilang ilang mga oil fields at isa pang lugar na kung saan nasa halos 700 mga sundalong Amerikano nakadestino. Ayon sa bansang Turkey, ang YPG ay isang terrorist organization na mahigpit na kakampi ng Kurdistan Workers' Party o PKK, ang tinuturong may kagagawan sa ginawang pag-atake sa isang aerospace and defense company na TUSAS. Ang kumpanya na ito ang siyang gumagawa ng mga civilian at military aircraft, mga unmanned aerial vehicles o UAVs at iba pang defense industry at space system sa bansang Turkey. Dahil na din dito ay mas hinigpitan pa ang seguridad ng TUSAS kasama ang 2 pangunahing airport ng Turkey. Samantala, ang ginawang pagpapasabog ng puwersa ng Israel sa Lebanon ay mas lalo pang tumindi sa mga nakaraang araw. Ayon sa Israel Defense Forces noong Lunes lamang, umabot sa 300 mga targets ang kanilang napasabog sa loob lamang ng 24 oras. Ang 30 sa 300 targets na ito ng IDF ay may kaugnayan sa Al-Qard al-Hassan, ang pinaniniwalaang financial group ng Hezbollah. Noong Lunes, dahil sa puspusang pagpapasabog ng IDF sa Lebanon, nakadiskubre sila ng isang bunker na pinaniniwalaang pag-aari ni Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah na napas lang ng IDF kamakailan lamang. Ang naturang bunker ay natagpuan nila sa Al-Sahel Hospital sa southern part ng Beirut, sa lugar na tinatawag nilang Dahiye. Dito din sa lugar na ito nagpupugad ang malaking bilang ng Hezbollah at pinaniniwalaang narito rin ang kanilang base. Ayon sa Israel Defense Forces, ang bunker na kanilang nadiskubre ay nakadisenyo upang magamit ng matagal na panahon. Ito umano nagsisilbing central money warehouse ng Hezbollah na kung saan nasa loob nito ang halos lahat ng pera ng organisasyon na pinaniniwalaang ninakaw nila mula sa mga mamamayan ng Lebanon. Pakinggan ang mensahe ng spokesperson ng Israel Defense Forces. Tonight, we're exposing Hezbollah's financial network and how Hezbollah uses it to fund its terrorist activities. In recent years, the state of Lebanon has experienced a deep financial crisis, which was exploited by Hezbollah. Hezbollah's main financial arm is the Al-Qard al-Hassan Association. Hezbollah's financial network is based on 2 main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut, and then directly it goes to Hezbollah. Hezbollah has also built factories in Syria, in Lebanon, in Yemen, and in Turkey that provide income for its terrorist operations. The IDF will not allow Hezbollah to regroup and rearm. Not only is this Iranian money used to kill Israelis, it also threatens the Lebanese economy. As Hezbollah continues to smuggle Iranian money into Lebanon in dollars, it devalues the Lebanese pound, making the economic crisis in Lebanon even worse. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. The money was being used to finance Hezbollah's attacks on Israel. This vault was deliberately located under a residential building. Our strikes will degrade Hezbollah's ability to finance its attacks on Israelis directly under El Sahel Hospital in the heart of Beirut in the Dahiya. This is the hospital. From both sides you can see an entry and exit. Those are entry and exit tunnel shafts from the underground for the underground bunker.
Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. Ayon pa kay Hagari, ang bunker ay napakalawak na kung saan meron itong mga kwarto, mga gamit na maaaring pag-stayan ng sino man na parang nasa loob ng isang hotel. Maaari din silang makipagbakbakan habang sila ay nasa loob ng bunker. Ibinunyag ng IDF na ang bunker ay naglalaman ng maraming pera at mga nakasalansang mga ginto. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $500 million o katumbas ng 27 million pesos. Ayon pa sa IDF, ang perang ito sana ay maaaring gamitin upang muling makabangon ng bansang Lebanon at maging maayos ang ekonomiya nito. Kagaya din ng mga underground basement ng Hamas sa Gaza, sinadya din ng Hezbollah na ilagay ang mga ito sa mga matatawang lugar o kung saan marami ang mga sibilyan nang sa gayon ay hindi sila pagdudahan na kalaunan ay maaari pa nilang gamitin ng mga sibilyan malapit sa mga underground basement bilang kanilang mga human shield. Hindi armas, sundalo o mga makabagong sasakyan ang totoong problema ng isang grupo o bansa na sasabak sa digmaan, kundi salapi. Nangangailangan kasi ng malaking halaga ng pera upang matustusan ang operasyon ng isang bansa o grupo na sasabak sa labanan. Mula sa pagbili ng kanilang mga armas, pasilidad na gagamitin ng kanilang hukbo, hanggang sa gamot at pagkain na kanilang ipapakain sa kanilang mga sundalo. Siyempre, kasama pa rito ang magiging sweldo ng kanilang mga tauhan. Lahat ay binibili nila nang sila ay may magamit. Kaya naman ang bansa o grupo na walang sapat na pera para tustusan ang kanilang pakipaglaban ay may tuturing ng talo o hindi naman kaya iisa lamang ang patutunguhan ng kanilang pakikipaglaban at yun ay ang kanilang napipintong katapusan. Tila ito ngayon ang nangyayari sa Hezbollah dahil sa ginagawang pag-atake ng Israel sa kanila. Napipigilan ito pati ang pagpasok ng perang kanilang kailangan para sa kanilang operasyon. Ito ang lumabas na ulat noong isang araw lamang. Nauubusan na pala ng pera ang Hezbollah. Ayon mismo sa US Treasury Department, ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng Hezbollah ay ang Al-Qard Al-Hassan o AQAH, isang Lebanese quasi-banking institution na napagalamang wala naman palang government banking license. Ilan pa sa mga kinukuhanan ng pera ng Lebanon ay mula sa mga maliit na bangko ng Lebanon at mga perang dumarating sa airport ng Beirut na maaaring mula sa mga bansang kaalyado nila o kung saan paman. Mula noon ay mas lalo pang lumaki ang AQAH na nagkaroon ng iba't ibang mga branches sa iba't ibang panig ng Lebanon. Noong taong 2007 at 2021, pinatawan ng US Treasury Department ang AQAH maging ang mga empleyado nito ng sanctions. Ang bangko na ito ay labis na napinsala sa ginawang initial strike ng Israel sa Dahiye sa bansang Lebanon upang targetin ng Hezbollah noong nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan din, ayon sa mga lumabas na balita, isa sa mga naging target ng Israel sa Lebanon ay ang mga cash storage centers ng grupo, kasama na dito ang mga vault ng AQAH. Dahil dito, nakakaranas ngayon ng Hezbollah ng matinding financial crisis. Sinira din kasi ng Israel ang halos lahat ng branches ng naturang bangko. Noong taong 2021, inanunsyo ng US Treasury Department na pinatawan nila ng sanctions ang 6 na empleyado ng bangko. Ito'y matapos gumamit ang mga ito ng kanilang mga personal accounts sa mga licensed Lebanese bank na makapag-transfer ng mahigit sa $250 billion patungo sa AQAH dahil dito'y nagkaroon ng access ang naturang bangko sa international financial system. Isa pa sa source ng pera ng Hezbollah ay mula naman sa mga cash na dumarating sa airport sa Beirut. Subalit sa kasalukuyan ay hindi na din ito nangyayari. Ang perang ito ay nagmumula sa bansang Iran na itinuturing nitong pinuno. Ayon kasi sa spokesperson ng Israeli military, ang puwersa pala ng Israel ay sinimula na din ang mas matinding pagpapatrolya sa airspace ng airport ng Beirut. Sinisiyasat nila ang bawat eroplanong papasok sa naturang airspace at hindi nila hinahayaang makalanding sa airport ang mga eroplano o anumang sasakyang panghimpapawid na nagdadala ng armas at ilan pang mga kahina-hinalang bagay gaya na nga ng bulto-bultong mga pera. Ang kalakaran pala ng pagdadala ng pera na lula ng mga commercial flight ay matagal nang gawain ng Iran at Hezbollah. Nagpapadala ng pera ang Iran patungong Lebanon upang magamit ng Hezbollah na may tuturing na pang-smuggle. Hindi pala kasi ito dumadaan sa custom ng Lebanon.